rin ang Pangasinan Provincial Health Office na mali ang ulat na kumakain ng balat at kalamnan ng tao ang leprosy at psoriasis. At hindi raw kumakalat ang naturang mga sakit sa lalawigan. Saksi si Ian Cruz. Puro ng sugat sa mukha at katawan ang 21-year-old na dalaga sa Santa Barbara, Pangasinan nang puntahan ng GMA Kapuso Foundation noong July 2013. Sabi niya, 3 taon na ang mga sugat na nagsimula bilang pantal na unang na-diagnose ng doktor na leprosy o ketong. Sa tulong ng foundation, naipatingin siya sa isang dermatologist. Meron daw siyang pyoderma gangrenosum, isang uri ng autoimmune disease. Dito, inaatake ng immune system ang healthy cells at tissues. September 2013, bumuti na ang lagay ng dalaga matapos ng ilang linggong gamutan. Pero tumigil daw siya sa konsultasyon. Kung pumayag siya na ma-admit sa clinic namin dito sa St. Luke's, sana na-treat na siya ngayon, no, naagapan na completely. Kasi nga hindi nga siya nagpatuloy ng treatment, kaya baka bumalik na naman siya sa dati. 7 buwan na nakalipas, binalikan siya ng GMA News. Naging usap-usapan kasi ang kanyang sakit at ikinaalarma pa ng marami hanggang sa social media. Matapos itampok sa programa ng ibang TV network kagabi ang pagbalik ng dati niyang kondisyon, posible raw dahil sa reaksyon ng gamot sa kanyang katawan bukod pa sa kanyang mababang resistensya. Kulang ang nutrisyon niya sa katawan, no? Hindi makarecover yung yung kanyang immune system. Ito po ay nag-umpisa sa isang sugat, napabayaan yung isang sugat, mababa ang ating pong sustansya sa katawan, kaya po dumami sa kanyang buong katawan. Bukod sa dalaga, itinampok din sa parehong programa kagabi ang 21-year-old na binatilyong taga Villasis, Pangasinan na may iniindang mahapdi, nangangaliskis at nagsusugat na balat. Psoriasis daw ito na may kaakibat na arthritis kaya hirap siyang makagalaw. Long term ang paggamutan at ito ay naiimpluwensyahan po kasi ng temperatura, no, ang isa yun na factor pag naging taglamig, kung kaya sinasabi ng kanyang magulang na lumabas noong October and November kasi yun yung panahon po ng taglamig. Bukod sa hindi misteryoso, nilinaw ng Pangasinan Provincial Health Office na mali rin ang ulat na kumakain ng balat at kalamnan ng tao ang leprosy at psoriasis. Lalong hindi rin daw kumakalat ang mga sakit sa Pangasinan gaya ng iniulat. Ang leprosy, bagamat nakakahawa o contagious, hindi agad na ililipat sa kapwa at hindi rin daw dapat pandirihan. Ang psoriasis naman, hindi raw nakakahawa. No mystery. Wala pong nakakahawa dito sa dalawang sakit na ito. Wala pong nakakahawang sakit sa probinsya po ng Pangasinan. Kaya apela ng Provincial Health Office sa media. Kami po ay umaapila sa mga kasamahan po natin sa media na sana po ay tayo po ay maging mas responsable sa ating pong inilalabas. So as to what move we will take, ay wala pa naman. So right now, sinagot lang natin to clarify the issue and so we will discuss with our provincial administrator at si Governor Espino mismo, no? So kailangan pa ba o hindi na? Dinala na sa Provincial Hospital ng Pangasinan ang 2 pasyente para masuri at malunasan. Masaya ako ngayon medyo magaling na siya. Gusto lang po yung financial tulong lang po sa amin. Sana po matulungan nila ako para gumaling na po ako. Mula sa Pangasinan, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pakaigan, normal lang daw ang hanggang 2 piso kada kilong pagmahal ng bigas sa ilang pamilya sa Metro Manila ayon sa National Food Authority. Pero sa Lawag, Ilocos Norte hanggang 4 na piso kada kilo na raw ang dagdag presyo. Saksi si Katrina Song. 2 piso kada kilo na ang itinaas ng presyo ng bigas sa Kamuning Market sa Quezon City. Kabilang dyan ang mga uring dinurado at sinandome. Kaya ang ilang suki ni Aling Jane na dating kaban-kaban kung bumili, kilo-kilo na lang ngayon. Sabi nila mataas daw ang palay. Saka kukunti ang stock ngayon ng bigas eh. Maging sa Legazpi City Market sa Albay, 2 hanggang 3 piso kada kilo ang iminahal ng bigas. Dati, pababa na ang price. Tapos yung magkuha na mga nagaan niya yung sa camp store. Mas tumaas daw ang palay. Kaya mataas naman na yan. Mabigat natin. Paliwanag ng National Food Authority, normal lang ang hanggang 2 pesos per kilo